Matanda na sana. Nang kumalat po sa Facebook at Twitter ang balita na ang actor-director na si Ricky Rivero pinagsasasaksak at dugoang nagmaneho at dinala ang kanyang sarili sa ospital, hindi po makapaniwala ang mga taong nakakakilala sa kanya sa loob at labas ng showbiz. Mga kapatid, ang aking kaibigan at kapwa tiga Viva, bata pa siya, galing Pambagets, Mr. Ricky Rivero! Hello, Ricky! Hello. Hello, my darling. Sit down, sweetheart, sit down. Very nice to see you. Very, yes. no, especially nice to see you. Alive and well and Thank you, healthy. thank you. Praise Ayan. God. Alam niyo po, pamangkin ng Mama Mina ko to, kaya malapit din. Basta Salvador, medyo may tatak sa puso ko, hindi maiwasan. Isa po ako sa mga pinakaunang Sharonians dahil sa first shooting day ng PS I Love You. Ay, sa talaga? Greenbelt, I was there Totoy na watching you. totoy ka pa noon? Yes, yes, Tignan mo yes. na, ma-imagine, no? I remember. Anyway, ang dami mo na rin nalampas ang trahedya sa buhay, no, Ricky? Kasi best friend mo daw ang mami mo. Tapos, she passed away in 2001. She passed away December 24, 2001. Christmas Eve. Christmas Eve, yes. So it was a really terrible time kasi since best friend ko nga siya, tapos my mom passed away around mga 9:30 in the evening of the 24th ng December. Tapos by mga midnight, yun yung inaayos ko na yung mga papers para I could move her already to eksakto nung Pasko. So sobrang timing. Sabi ko nga, Mami, bonggang-bongga ka talaga sa timing. Yung talagang hindi ko po talaga makakalimutan yung Parang yung Pasko Christmas na yun. will never be the same. Siguro that's what you thought then, no? At the time, yes. So, pero ganun pa rin now- naman, ganun pa rin naman. Siyempre, every time, siyempre, parang death anniversary ng mami ko din yung Eve. So, I remember her, of course. I also celebrate, of course, the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Siyempre Saka you naman. take advantage na lang of the merriment ng season, di ba? Yes. Pero ba't mo nasabing best friend mo, mami mo, among all the many friends na nagmamahal sa'yo? Siguro dahil yung time na sa school ako, medyo I was way ahead of my time, my age. So, parang medyo... A little more mature. Yes, Yeah, oo, I medyo know that ganun. So, kind yung of- mga kaklase ko, yung mga pinag-uusapan nila, parang minsan hindi ako masyadong nakaka-relate. So, naging barkada ko talaga yung mami ko. We'd go out to eat, nanonood kami ng sine. Tapos you would And open up to her about yes, anything. I'd tell her everything. Oo. Unconditional ang love niya sa'yo. Wala akong nililihim sa mami ko. She Grabe. knew. Eto ngayon, ang weight problem mo, nagsimulang maliit na pagsubok ng June 13, 2011, no? Yes, Nagsimulang maliit. Bago noon, nakilala mo na daw ang taong tinuring mong kaibigan na magtatangka pala sa buhay mo. Nakilala ko siya earlier that year. Earlier that year 2011 lang, sa okay. Facebook din. Sa Facebook, nagpakilala siya sa'yo. Nagkakilala kami sa Facebook, yes. Parang, did he introduce himself? Or paano bang sa Facebook? I don't do Well, you Facebook invite except... someone para maging friend, Kasi parang nagpapa-invite, ganon. Parang ganon, yes. So, when you invite, parang, syempre, you trust na ang kausap mo. Pag matino naman Oo. ka Facebook, hindi mo isip. Nakakausap kasi nakaka-chat mo naman siya eh. Oo. Tapos eventually yun, nagkita kami after ng mga How many several months? chats. Siguro mga 2-3 months yata after nung unang invitation, So, nagkita kami. matagal-tagal din. Tapos, ilang beses pa kayo nagkita? Ilang beses, I'm not really sure eh. Siguro mga 3 o 4. There's even a time na sumama pa siya sa Zambales as invited to judge a pageant in Zambales. Tapos sinama ko pa siya. So nakilala pa niya iba kong mga Kaibigan. So, yes, alam ng oo. mga kaibigan mo kung sino siya. Yes, oo. Pakikwento mo lang sa amin, ano ba ang nangyari? That was what day exactly? At Well, yun na yun. So, nung time na sinundo ko siya mga midnight already, bali June 13 na yun, ang bait umuwi mo? kami ng bahay, tapos nanood kami ng TV for mga 45 minutes. And then sabi ko, maaga ba tayo parehas may pasok, so matulog na tayo. So natulog na kami. Tapos, yun na yun. Ang susunod kong nagising na lang ako, nasa ibabaw ko na siya, and he was stabbing me already. Nagising ka dahil Nagising ako sinaksa kasi ka parang may na. nararamdaman ako na parang may gumaganon sa tiyan ko. So, nakahilata akong ganun. So, pagdilat ko, nandito na siya sa ibabaw ko. Tapos, sinasaksak na ako. Tapos, parang akala ko na binabangungot lang ako. Sabi ko, ang bilis lahat eh. Akala ko binabangungot ako. Tapos, naisip ko, parang hindi bangungot ito. So, instinctively, hinawakan ko yung
wrist niya, tapos nakipaglaban na ako, nakipagbuno ako, and I was asking him, bakit mo ako Malaki ba siya? sinasaksak? Malaki siyang tao? Mas taller than me. Malakas Mga sa'yo? 5'10". May lakas din, may lakas din. Athlete siya eh. So medyo Ay, nako. Maskulado. muskulado. I was able to You pin have him any, down. ano ba, defensive marks? Ito, may Marami. konti Actually, dito. sa arms, tsaka I have several, of course, oo. several in the stomach. Tapos yun na, nung nakawala na ako, tumakbo muna ako ng banyo kasi it was nearer to where the bed was kung saan nangyari. Tumakbo I'm ako sorry, ng banyo. natulak mo siya? Actually, since nagagano na kami, na-pin down ko siya. Okay, tapos yung kutsilyo? Tapos, yung kutsilyo, at that time, nabitawan na niya eh. Okay. So, tumakbo ko ng banyo, sinara ko yung pinto, tapos inano ko yung shower kasi wala akong shirt nung natulog. Oo. So, parang ang dami ko ng dugo. I wanted to see kung gaano karami yung mga Saksak. tama ko. Oo. So, nung time na... Paano ka nakalabas ng... Nung lumabas ako ng pintuan, nasa isip ko na lang was to get Out. yung car keys, yung bag ko, tsaka yung cellphone ko. Yun yung mga iniisip ko kasi iniisip ko kakailanganin ko sa ospital. So nung paglabas ko, hindi ko na masyadong naisip na sasalbungin niya ako kasi na-pin down ko na siya dun sa kamay. Anyway, sinalubong pa rin niya ako. Tapos tinalian pa niya ako ng tuwalya sa leeg. Tapos nag-struggle pa kami dun sa sahig nung... Gusto ka niyang sakalin. Sinasakal niya ako dun sa towel. So I had a very small studio eh. Siguro mga 18 square meters lang yun. So kalat-kalat na talaga yung buong dugo. So anyway, nung nakawala ako dun sa towel, tumakbo ko, kinuha ko yung bag ko, nandun na rin yung cellphone Mabuti ko. nakawala ka pa. Yes. Nakayanan mo pa, Ricky. Medyo malakas naman din talaga Nagdadasal ka rin nun. Yes, Okay. oo. Tsaka praise God na binigyan talaga niya ako ng kakaibang lakas kasi sa That's Entertainment pa lang nung mga lifting namin. Hirap ka na. Medyo malakas na ako talaga eh. Malakas ka na. I was surprised that I was strong. I was a strong boy. Thank God. So yun. So on my way out, ayun na, nakuha ko yung car keys ko and then I drove myself. Iniwan mo siya? Humabol pa siya actually eh. Humabol pa siya sa akin. Tapos, nung nakasakay na ako ng kotse, automatic lock kasi pag step mo sa brakes, naglalak na eh. So, nung nakita ko na siya, tinapakan ko na yung brakes. And then, Tinry pa niya magbukas ng pinto? Tinry pa niya buksan yung Diyos pinto. ko. Tapos, so, I drove myself na to the hospital. Okay, sa pagbabalik po namin, mga kapatid, itutuloy pa po ni Ricky ang kanyang kwento. Huwag niyo po kaming iwan. You can blow your candle now, Ricky. May your wish come true and all your wishes. Thank you.